Hello mga Marcy, magandang araw sa inyong lahat. Umagang-umaga nga dumaan si Paring Tobal para kuhain yung palaka na ibinigay ni Arnel. Kami nga lang ng mga bata ang naabutan niya dahil wala si Arnel at nagpatubig. Inutusan nga siya ni Tata Pede na buksan ang sangka para pumasok ang tubig sa bukid. Habang nag-uusap naman kami, may dumating na kukuha ng mga dahon. Binibili nga mga Marcy ang dahon ng saging dito. Galing pa ng Hagonoy ang kumukuha nito. Habang si Sophia ko naman papasok dahil may practice sila para sa graduation. Pinasamahan ko na nga lang siya kay Alex. At heto, isasabay na nga lang sila ni Paring Tob. Heto nga at paalis na sila. Idadaan na nga lang daw ni Paring Tob sa school para hindi na maglakad sila Alex. Habang yung nangunguha naman ng dahon patuloy pa rin sa paghahanap ng mga usbong ng dahon ng saging. Hindi nga nila kinukuha mga Marcy yung magugulang na kasi para sa suman daw to. Ilang taon na nga rin to mga Marcy nangunguha ng dahon ng saging dito. Mula nung bumalik kami, nadatnanan namin na may nangunguha na pala ng dahon. True mga Marcy, bumalik kasi umalis kami dito ng 1 taon. Sinubukan kasi namin na tumira sa Hagonoy, ang kaso napakahirap doon. Lalo na kapag tag-ulan, laging baha or di kaya pag high tide. Nako mga Marcy, ang hirap ng dinanas namin doon kapag tag-ulan para kaming mga basang sisiw. Kasi bukod sa tumutulo na yung bahay maliit pa. Pagkatapos, ang hirap pa ng trabaho doon. Nung umuwi nga kami doon, sa Grand Royal pa rin ako nagtatrabaho. Namamasukan pa nga rin ako dito sa Grand Royal at naglalabada naman tuwing Sabado. One time nga mga Marcy, naalala ko, maglalabada kami noon ng Sabado, kasama ko si Bea. Wala kaming mahiraman ng pamasahe, kaya ang ginawa namin, nilakad lang namin siya. Mula Hagonoy hanggang Grand Royal. Kaya tinanong kami ni Ate Bots kung bakit natanghali na kami. Siyempre, sinabi ko naman ang totoo na naglakad lang kami. Ang sabi nga, bakit daw hindi namin siya tinawagan para sunduin ni Kuya Erwin. Yun ay ang asawa ni Ate Bots. Grabe mga Marcy, ang hirap na dinanas namin nung natira kami sa Hagonoy. Bukod sa minsan, hindi kayo nagkakasundong magkakapatid dahil sa mga asa-asawa. Sinong nakaka-relate dyan, mga Marcy? Well, aminado naman talaga ako, napasaway din ng asawa ko sa totoo lang. Hindi ko naman yon ikakaila, mga Marcy. Ang sabi ko nga, ayaw kong magpaka-impokrita. At saka true, may katamaran talagang taglay sa katawan ng aking asawa. Pero napapagpasensyahan ko pa naman, kaya nga 23 years na kaming nagsasama. Ganon talaga siguro ang buhay ng mag-asawa. Hindi ko naman sinisiraan ang asawa ko, mga Marcy. Sinasabi ko lang ang totoo. Baka kasi sabihin nyo, sarili kong asawa sinisiraan ko. Nagpapakatotoo lang naman ako, mga Marcy. Ayoko naman sabihin na okay lang ang lahat sa amin. Na okay kami, na masaya kami, pero sa likod ng camera, hindi naman pala totoong ganon ang nangyayari. Ay nako mga Marcy, kung saan-saan na tayo napalaot. Naisipan nga pala namin na pumunta dito sa lupa na binili namin. Wow, makabili naman, hindi pa nga cash. Pero kailangan talaga namin na pagsumikapan na mahulugan yon buwan-buwan, mga Marcy, kasi para din yon sa mga anak ko. Heto nga, makikikain muna ako, mga Marcy, kasi nagutom na ako. Nadatnan kasi namin na kumakain sila Abigail. Pagkatapos, nakikain na rin kami. Dahil may natira naman na hindi pa nagagalaw, kaya kinain na namin. Nagutom na nga rin kasi si Stephanie, kung saan-saan na rin kasi kami nakarating. Galing kami kila Michael, kila Tita Lydia, at saka dumiretso kami dito. So, for the gutom lang ang person. At heto naman si Arnel, nakitulong nga sandali. Pinapa-extra nga siya ni Bigel. Ang sabi ko, bukas na. Kasi yung anak kong si Clarence hindi pa kumakain. Nahihiya kasi siyang makikain dito. Kaya nag-aya na lang siyang umuwi. Para sa bahay na lang kumain. Pero bago nga kami umuwi, nag-ikot-ikot nga muna kami. At may nakita nga akong balon doon sa pwesto ng lupa namin. Heto nga mga Marcy, pauwi na kami. At nagpagas na rin tuloy si Arnel kasi naubusan kami ng gaas. Mabuti na nga lang nakarating kami doon sa Shell. Hindi ko nga mga Marcy matandaan kung Shell yun o Petron. Fast forward nga tayo mga Marcy. Kinabukasan, bumalik nga ako kila Michael para makilaba ko. At pagkadating nga namin, pinasuga ko na kay Arnel yung kambing. Dito na nga lang to, isinuga sa may tapat at gilid ng bahay nila Michael. Hirap na hirap pa nga si Arnel kasi umiiyak yung kambing habang hinihila. Ang sabi ko nga, kargahin na lang. Pero mabuti na lang, sumunod pa rin ang kambing sa kanya. Habang ako naman, winalisin ko na dito sa may daan.
bago ako magsimula maglaba. Pati nga dito sa may labahan, winalisan ko na rin kasi may dumi siya ng kambing. Inayos ko na nga rin yung mga basura kasi mamaya kukuhain to ng truck. Pagkatapos ko nga magwalis, nagpatulong na rin ako kay Janelle para buhatin yung washing. Para makapagsimula na rin ako ang maglaba. Ito nga at nilalagyan ko na siya ng tubig. Pero syempre dahil mahina rin ang tubig dito, pwede lang ako. Heto namang si Arnel, naabutan ko magpiprito ng itlog kasi nagugutom na raw siya. Ako naman, pamaya-maya lang, kinuha ko na rin tong mga nilabhan ni Mitchcon para tupiin. Kasi hihiramin ko yung hanger. Siya nga po pala, shout out kay Lorna Alvarez, Peter Lorenzana Padilla, Salet Bonina, and Diane Canielas. Paano ba yan? Bukas ulit. Ingat kayo palagi. God bless you all. Babush!